Bukod sa pagbusisi sa pondo ng Department of Interior and Local Government o DILG ngayong araw, tinalakay din sa Kamara ang pag-iimplementa ng ilang mga LGU sa bansa, partikular na sa mga rural area sa paghingi ng building permit kaugnay ng pagkakabit ng kuryente. Live mula sa Batasang Pambansa si Julian Bunag para sa buong detalye. Julian? Princess, halos 4 na oras na sumalang sa plenaryo ngayong araw ang Department of the Interior Local Government Unit para depensahan ng kanilang pondo. Pero bukod dyan, natalakay din sa plenaryo ang usapin ng electric cooperatives sa bansa. Plenaryo ng Kamara si DILG Secretary John Vic Remulla kasama ang ilan pang kawani ng ahensya. Bilang kinatawan ng Camarines Sur 4th District at budget sponsor ng ahensya, dinepensahan ni Representative Arnie Fuentabella ang pondo ng DILG. Isa sa mga pinag-usapan sa plenaryo ang rural electrification sa bansa. Ayon kay APIC Party List Representative Sergio Dagook, sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kuryente ang bawat tahanan sa bansa, lalo na sa rural areas, malaking hamon aniya para sa mga nasa liblib na lugar ang paghingi pa ng building permit ng mga LGU sa pagkakabit ng kuryente sa mga bahay. Paano po natin mapailawan yan kung ipipilit yung building permit kaakibat yung Bureau of Fire Protection na mga certification? Ay madali naman po makatakas yan kung masunog. Kasi tadyakan mo lang yung Those are impractical. Dagdag pa ni Representative Dagook na ang ganitong mga bahay ay hindi naman halos kumukonsumo ng ganoon kalaking kuryente para hingan pa ng ganitong mga papeles. Tiniyak naman ni Representative Fuentabella na makikipag-ugnayan sila sa LMB ng ahensya para masigurong wala silang malalabag na batas. Maglalaan din aniya ang DILG ng one-stop shop para mapabilis pa ang pagkakaroon ng kuryente sa ganitong mga lugar. Biro naman ni Representative Dagook sa plenaryo, hindi natin pakuryentihan yung mga kababayan natin. Pailawan lang natin yung bahay nila. Distinguished sponsor kasi mahirap na wala pa tayong death penalty ngayon. So, yung bahay lang nilang pailawan natin, wag yung pakuryentihan sila. Iginiit din ni Representative Dagook na sa electrification fund na inaprubahan ng Kamara kasama na rito ang house wiring materials. Kaya aniya nasasayang ang pera ng bayan kung may linya na ng kuryente sa kanilang bahay ngunit hindi pa rin nakakabitan ng kuryente. Princess, binigyang diin pa ni Representative Dagook na ang ganitong bagay ay malaking tulong para sa mga nasa rural areas na magkaroon sila ng sariling kuryente. Kaya naman inaasahan niya na makapag-i-issue o makapaglalabas ang ahensya ng isang memorandum o circular order ukol nga sa bagay na yan. Yan munang update mula rito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.